Tanong ko lang sa ating mga mangingisda, ano? Kasi nagkaroon kami sa unang distrito ng Zambales, sa bayan ng Subic, nagkaroon kami ng problema sa BIFAR. Kasi ang pinoprovide na bangka ng BIFAR, yung mga maliliit. Sa totoo lang, na pag may nangyayaring kalamidad, pag may nangyayaring pang-aapi ng China sa atin, nagbibigay sila ng ayuda. Ang problema, yung ayudang binibigay nila sa ating bangka, disagwan at saka maliliit. Tama, mali. Tapos kung magbibigay sila ng bangka, yung malalaki, na nakakarating sa Scarborough, iisa lang yung ibinibigay lagi. So, ano ba ang tulong na kailangan natin? Lalong-lalo na yung ating mangingisda. Anong suporta ang kinakailangan ninyo? Lalong-lalo na sa ating pamahalaan. Kasi naandito po kami upang marinig ang inyong mga hinaing at pangangailangan. Lalong-lalo na para maipagpatuloy po ninyo yung inyong hanap buhay. Lalong-lalo na yung pangisdaan. Kasi ako, naramdaman ko yun eh. Inibigyan nila tayo ng bangka, pero ang liliit yung pang-ilog. Pero yung mga mangingisda natin, sa Scarborough nangingisda. Para may masabi lang yung national government dati. Di ba tama? Ang ibinibigay sa atin maliliit. So ano ba talaga yung tingin ninyong tulong na kinakailangan para may pagpatuloy nyo inyong hanap buhay na pangisda sa Scarborough? Your Honor, magandang umaga po muli. Alam niyo po, ang amin po bilang isang leader ng bayan ng Masinloc, alam po namin na ang aming mahal na mayor ay patuloy na namibigay po ng tulong sa ating pong mga mangingisda. At siya po ay nagbigay ng isang lansya sa isang kooperatiba po dito sa aming bayan. At namigay din po ng mga motherboat sa grupo po ng La Salvia yes, alam natin yung tulong ng lokal na pamahalaan. Opo. Pero ito ang itinatanong ko sa inyo. Tulong ng national government, national agency, katulad ng BIFAR. Ano yung kailangan nilang ibigay na tulong? So, ito po yung aming panawagan. Dahil sila yung ahensya Opo. na namamahala, lalong-lalo na sa mangingisda. Opo, ang hiling po namin dito ay mabigyan po kami ng malalaking fishing vessel para sa ganun po ay makasama kami sa ating pong mga pagpapatrolya sa ating pong karagatan para bilang isang mga mangingisda ay kabilang din po kami na para nagbabantay sa ating karagatan at kasabay nito ay makapaghanap buhay din po kami ng marangal na hindi lamang po yung mga kapitalista ang siyang nakikinabang sa ating pong mga karagatan. Kaya ang hiling po namin, mabigyan po kami na kahit na tig-iisang barko sa bawat isang probinsya or sa ating pong bayan. Sa bayan ng Subic, may pinamigay ang BIFAR na isang malaking isda, ay malaking bangka na ginagamit, no? Gutom na kasi kami. Kaya isda na yung naiisip namin. Sa bayan ng Subic, may binigay na malaking bangka, no? Hindi ko alam kung 60-footer o 90-footer yon. Yes po. 90-footer ba yun? 60-footer? 90-footer po yung 90 binigay footer. ng mga nakaraan. Kayo ba sa bayan ng dito sa Masinloc nabigyan na kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Opo. So mga ganong klaseng barko ang kailangan ninyo para makapakisda kayo sa Scarborough na maayos? Sa tingin ko po dahil doon sa disenyo na kanilang ginawa ay hindi po siya proportion para sa amin po mga mangisda. Dahil wala po sa tamang disenyo. Yun lamang po yung aming nakita ron. At kulang po sa sukat at laki ng mga pinamigay po nila. Mr. Chairman, yan po yung nagiging problema ng ating mga mangingisda. Sa nakikita ko dito, problema sa Zambales. Iba ang ibinibigay na solusyon ng BIFAR sa mga mangingisda, pero iba naman yung kanilang pangangailangan. So tingin ko, kailangan lalong-lalo na itong darating na hearing ng ating budget, yung sa BIFAR, kailangan tingin ko na mas tingnan natin yung isinusupply nila ng mga bangka sa ating mga mangingisda na kailangan angkop sa kanilang mga pangangailangan. Dahil narinig na natin sa mga mangingisda ngayon, yung ibinibigay sa kanilang mga bangka ay hindi angkop sa kanilang ikinabubuhay.
So imbis na matulungan sila, lalo silang pinahihirapan. Pero ang dating sa atin, sa totoo lang, kunyari tinutulungan nila yung mga mangingisda, pero sa totoo lang hindi nila natutulungan. Tingnan nyo sa ngayon, ang laki-laki ng budget na ibinibigay ng Kongreso sa BIFAR. Pero minsan wala silang tulong na naibibigay sa ating mga mangingisda. So I suggest, Mr. Chairman, na sa darating na budget season, balangkasin natin yung budget ng BIFAR, tignan natin kung ang ibinibigay ba natin budget sa kanila, angkop sa natatanggap ng mga isda. Dahil tingin ko, Mr. Chairman, may kalokohan sa BIFAR ngayon, niloloko nila yung mga isda. Duly noted, Congressman Jay Kong Hoon. At asahan niyo po na sa darating na budget hearing, lalong-lalo na itong third quarter until last quarter, andito po kami makikinig at ibabalik po namin yan na issue na na-raise ninyo, lalong-lalo na pinarating ni Congressman Jay Kong Hoon.